Pumalag ang palasyo sa banat ni Senadora Amy Marcos na tila na April Fool's Day daw tayo ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa hindi nito pagsasapubliko ng kanyang final report. Kaugnay po yan ang investigasyon sa flood control scandal. Narito report. Halos isang linggo na ng opisyal na nabuwag ang Independent Commission for Infrastructure. Tapos na raw kasi nilang gampanan ang kanilang mandato na imbestigahan ang flood control scandal. Pero nasaan na nga ba ang final report? Ayon sa palasyo, desisyon na raw ng Ombudsman at Department of Justice kung ilalabas nila ito. Kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. Sa discretion na po yan ng DOJ kung ano ang kanilang ibibigay na report na ibinigay sa kanila ng ICI. Una nang nanawagan si Senadora Amy Marcos sa publikong final report ng ICI. Gate ng Senadora, tila na April Fools at nahudas raw tayo ng ICI. Binanatan niya ng palasyo. Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Babalik natin sa kanila yan, ang ghost projects as early as 2020 na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Sa gitna ng issue sa naging trabaho ng ICI, iginiit ang dating special advisor nito na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may ilang pangtauhan sa ICI ang hindi pa sumisweldo. Sinabi niya yan sa panayam sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Mga last month, may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa sila tumatanggap ng sweldo. Kaya sabi ko naman sa kanila, hintayin nyo lang, baka hinihintay lang yung release ng cash. Pero ayon sa palasyo, matagal nang nasa kamay ng ICI ang kanilang budget. Hindi na po hawak ng Office of the President kung na mapapasweldo ba o hindi napapasweldo ang mga ICI workers. Nasa kamay na po yan sa pamumuno po ng ICI. Nagbabalita mula sa Frontline, Maloy Chivaria, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.